Anak, magmadali tayo. Baka abutan tayo ng gabi sa sementeryo. Opo, tiya. Nais ko rin pong magdasal sa puntod ni Inang. Mga iha, magdahan-dahan kayo. Magandang araw. Dalangin ko huwag kayong tumigil sa daan kapag may malamig na hangin. Kaluluwa daw iyon na dumadaan. Ay, tiya, baka naman may multo lang nahahawak sa paa. Ay Sinang, huwag kang ganyan. Baka marinig ka. Tahimik kayo. Araw ito ng mga kaluluwa. Ipanalangin na lang natin sila. Tama si Maria Clara, hindi tayo dapat matakot kung malinis ang ating puso. Inang mahal, narito po ako. Tulad ng dati, dinadalhan ko po kayo ng bulaklak at kandila. Sana'y maabot ng liwanag na ito ang inyong kaluluwa. Huwag kang iiyak, Maria Clara. Baka lumabas si nanay mo at akbayan ka. Sinang, huwag kang bastos. Nananahimik ang mga patay. Totoo yan, ang mga kaluluwa ay dumarating kapag inaalala natin sila. Tahimik ang paligid nang dumating sina Maria Clara sa sementeryo. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga punong santol at ang hangin ay may dalang lamig at amoy ng tinuyong bulaklak at kandila. Ang mga tao ay paunti-unti na rin umuwi, ngunit nanatili si Maria Clara sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang puntod na tila nagtataglay ng mga lihim na tanging mga kaluluwa lamang ang nakakaalam. Ang tagal yun nang wala, Inang. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niyo. At sa bawat pagdarasal ko, ikaw ang laman ng isip ko. Kung naririto lamang po kayo, sana mayakap ko kayo. Marami po akong gustong ikwento, tungkol kay Bara, tungkol sa buhay ko. Pero higit sa lahat, salamat. Inang, kayo ba yan? Salamat po sa pag-aaruga. Sa bawat gabing ipinagdarasal ko kayo, pinagdarasal niyo ako. Ngayon, ako naman ang nagdarasal para sa inyo. Pagkatapos ng taimtim na panalangin, nanatiling nakaluhod si Maria Clara sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang kanyang mga matay basa ng luha, ngunit ang kanyang puso ay tila gumaan. Sa katahimikan, naramdaman niya ang isang malamig ngunit maamong simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi, parang isang haplos ng ina na nagmumula sa kalangitan. Mula sa di kalayuan, sa pagitan ng mga nicho, ay may isang aninong dahan-dahang lumalapit. Mahaba ang buhok, puti ang kasuotan at tila pagala-gala. Si Maria Clara ay napahawak sa dibdib, habang ang iba ay halos mapaatras sa takot. Ang ilan sa kanila ay nagbulungan, akala nila ay isang kaluluwang ligaw na gumagala sa sementeryo. May babae! Nakaputi! Diyos ko, babae ba yun o kaluluwa? Ah, baka si Aling Marta lang din yan. Nag-aalay din. Sino ka, Ginang? Naliligaw ka ba? Christine! Basilio! Mga anak ko, nasan kayo? Awang ka ng Diyos, Inang. Sana'y mahanap mo ang mga anak mo sa piling niya. Christine! Basilio, mga anak ko! Parang nakita ko siyang umiti bago mawala. Tandaan niyo mga anak, ang kaluluwa hindi dapat katakutan, kundi ipagdasal. Maria, malungkot ka ate.
Naaalala ko lang yung mga turo sa simbahan tungkol sa langit at impyerno. Kung mga kaluluwa ng mga mabubuti ay napupunta sa langit, nasaan na kaya ang aking ina? Napakasakit mawalan ng minamahal, lalo na't hindi mo man lang nakilala ng lubos. Sigurado akong nasa langit ni siya, Maria. Napakabuti na yung ina. Tingnan niyo yung paligid. May mga tao walang kandila o balaklak. Nagdarasal lang. Nakakaawa sila. Tila ba pati sa kamatayan, mayaman at mahirap pa rin magturing. Nakakaawa ang mga kaluluwang walang nagdarasal para sa kanila. Sino na lang kaya ang mag-aalala sa kanila? Baka ang Diyos na mismo ang kumukup sa kanila. Kaya nga dapat tayo mabait habang nabubuhay pa para hindi tayo magmulta pag namatay. Pero tandaan nyo, ang buhay ay maiksi, kaya manalig kayo at magmahal. Kaya sana lahat ng kaluluwa ay makatagpo ng kapayapaan, tulad ng hinahangad ng bawat puso. Tahimik na lumisan sina Maria Clara at ang kanyang mga kasama mula sa sementeryo. Sa kanilang mga puso ay nanatili ang bigat ng nakita at ang katotohanan na ang araw ng mga patay ay hindi lang para sa mga yumao, kundi paalala rin sa mga buhay na pahalagahan ang pag-ibig, magmalasakit sa kapwa at huwag maging bulag sa paghihirap ng iba. Habang sila'y lumalayo, ang mga kandilang naiwan ay tila kumikislap ng mga paalala na ang kabutihan at pagmamahal ay hindi kailanman namamatay.